Mayroon po akong napansin. Ewan ko lang kung kayo na mga viewers, subscriber ng aking mga channel at nanonood ng mga balita dito sa Pilipinas, na yung galaw ngayon ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta ay iba na. Iba dahil napapansin ko sa lahat ng mga hearing, sumasali siya kadalasan sa mga hearing. At ngayon, ang galaw, kinu-question niya yung mga topic at pag-iimbestiga in aid of legislation. Nung issue tungkol sa mga Duterte, kinu-question niya. Tungkol sa pera ni Sara Duterte, kinu-question niya. Itong huli ngayon, tungkol sa prangkisa, ang layunin nito tungkol sa malaman kung ano talaga ang kapangyarihan at sino ang may-ari at nagpapatakbo ng National Grid Corporation of the Philippines. At saka yung kung paano bababa ang bayarin ng elektrisidad. Pero ang dating dito parang hindi rin siya sang-ayon sa mga ginagawa ng kanyang kasamahan. Hindi ko alam kung siya ay lehitimo na bang oposisyon sa Kongreso ngayon. Siya ay independent na o kung ano. Ang laki po ng ipinagkaiba ni Congressman Marcoleta kung ngayong under Marcos administration, kung ikaw kumpara nung Duterte administration. Eto, pakinggan nyo yung ilan lang sa kanyang mga ginagawa at sinasabi sa mga komite na parang ang dating kino-question niya pa. Parang pinagdududahan pa niya ang linya ng mga pagtatanong at focus ng mga komite in aid of legislation. Hindi ho pangkaraniwang hearing yan. Ito sa Committee on Appropriation, itong isa sa pinakahuli na kanyang pinuntahan. Pero ganito ang kanyang mga paliwanag. Understandable for us. Lawmakers, kaya naming intindihin ito, ma'am, but I don't think you are in a position to pass judgment on the performance of NGCP. Kayo po ang may-ari niyan Kayo ang may-ari, pero sila po yung operator ngayon. But I think, Madam ERC, kayo po ang kayo po ang merong role niya dito But before that, Mr. Chair, I think you made the opening salvo and said that the very purpose of this hearing is for us to determine or to lower the rates of electricity in this country. If that is the primordial objective, I believe, Mr. Chair, the cost share of NGCP in the entire electric bill of our people is only 3%. 52% still in generation. 25% is in distribution. So if we are serious enough in focusing our attention in reducing the electricity in this country, let us focus on which area takes up the largest share. Dapat sa generation tayo Pero ang daming problema po, Mr. Chair I already pointed out this to the BOE. Noon po, ERC muna. Ayan kita nyo? Ang kanyang gustong tanungin at pigain ay Energy Regulatory Commission, Department of Energy. Yun gobyerno yun. Under President Marcos. Itong National Grid Corporation of the Philippines na nagkaroon ng matinding kapangyarihan sa pagsusupply ng enerhiya sa bansa nationwide. At ito'y pinatatakbo ng dati ay mga Pilipino-Chinese. Ngayon ay mukhang majority na yata ay Chinese national. At apektado or konektado na raw ang Chinese government. Kaya nga may mga remote control on and off switch. At nakakaduda na bakit napasok na ito ng China. Hindi niya tinatanong. Hindi siya nakapokus doon. Sinasabi nga niya 3% lang ang sinusupply ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang dating para sa akin, parang pinagtatanggol pa niya yung korporasyon na tinatanong ng Kongreso at pinag-uusapan yung prangkisa at iba pa. Kung ito kung sila ba'y ang loyalty or ang focus ay pagbibigay ng tulong sa gobyerno at sila ba ay taga-gobyernong Pilipinas pa at Pilipino pa nagpapatakbo. Kasi na-discover nga dyan, may mga dayuhan ng Chinese national ang nagkukontrol. Pero si Marcoleta hindi nakatutok doon. Nakatutok siya doon sa parang, hindi ko naman, ewan ko kung ang dating gustong pagtakpan yung National Grid Corporation of the Philippines o gusto niyang
tanungin itong kapwa niya mga congressman, bakit iba ang tinatanong nyo? Bakit hindi ang usigi nyo ay ERC at Department of Energy? Iyan ay sa Committee on Franchise pa lang. Doon sa ibang mga committee na kanyang dinaluhan, ganoon din ang dating. Mas pinagtatanggol niya yung mga resource person kaysa sa in aid of legislation ginagawa ng kanyang kasamahan, ay member siya ng Kongreso. Di ba dapat alam niya ang in aid of legislation investigation at saka oversight function na ang purpose niya ay para makita kung ang batas ay gumagana o hindi, dapat mag-amend, dapat mag-repeal, dapat gumawa ng bagong batas. Pero parang laging siya ang dating, ito pasensya ka na congressman, opinion ko lang ito at observation, parang ang dating ng iyong mga tanong at pagsali mo sa mga hearing, ay pumapabor ka doon sa mga resource person, hindi sa kapwa mo congressman. So anong laro ito? Galit ka na sa gobyerno? Galit ka sa liderato ng gobyerno at ng House Speaker? Galit ka sa mga kasamahan mo? O epekto ba ito kasi sana po sa inyong kaalaman, si Marcoleta ay tinanggal na sa maraming mga komite as member. Pati nga yung vice chairman ng committee, tinanggal na rin yan eh. Kasi nga sa bawat hearing, iba yung kanyang dating. Ay siyempre, yung majority ng mga congressman, sandali. Hindi ka pala namin kakampi, hindi naman ka pala nasa majority. Iba lagi ang style mo at mga pagtatanong mo. O huwag ka na lang magmembro, parang ganon. So, nakakalungkot din. Hindi ko siya kilala ng personal, hindi ko siya nakikita ng personal, pero alam ko napakagaling niya nung araw nung Duterte administration. Bakit ngayong Marcos administration, ang dating niya opposition o independent congressman at puro negatibo? Sa halip na suportahan niya ang kasamahan niya ang kongreso na nag-iimbestiga sa mga pagtatanong, ang dating ay pinagtatanggol niya ang mga resource person na iniimbitahan at iniimbestigahan ng mga komite. Aking sariling observation lang yon. Sana mali ako. Kayo, mga nanonood, nakikinig. Anong inyong observation? Malaki na ba talaga ang ipinagbago ni Marcoleta? Siya ba talaga ay oposisyon na? Nawala na ba yung kanyang tapang at talino nung panahon na nag-iimbestiga sa prangkisa ng ABS-CBN? Nung nasa ilalim ng Duterte administration, talagang all around siya. Lahat talagang sinasagasaan niya. Pabor sa gobyerno nun. Ay bakit ngayon? Yung mga ginagawang para sa bayan at para sa gobyerno ay ayaw niya o tinututuloy niya at kinu-question pa niya yung mga topic at agenda ng mga komite ng kanyang kasamahan sa Kongreso. Di ibang-iba na talaga. Ano kaya ang dahilan? Pero ako may nababahala din dyan. Alam bakit? Kandidatong senador yan Paano ka mananalo kung yung kapwa mo congressman tinatanong mo, hindi mo sinusuportahan? Ay ang mga congressman ay leader yan sa bawat distrito. Yan ang makakapag-deliver ng mga boto sa national candidate. Kasi siya, ang mga congressman, merong base yan. Yung mga botante nila, yung makakatulong sa gusto nilang suportahan. Pero kung inaaway o kinukontra ni Marcoleta ang mga congressman, ay mahigit na 300 distrito yan. Mahigit na 300 congressman. Paano? Gusto ba niyang manalo o paano ba talaga? Itatanong ko tuloy. Pero sayang, yung sana kanyang talino at tapang ng panahon ni Duterte, kung itinuloy niya ngayon, malamang mas marami siyang makukuhang boto. Malamang mas maraming maniniwala sa kanya. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano na ang kanyang kalagayan. Like, share ng video.